button, gold button, ang dami lang nanonood, ang tawag na nila sa sarili nila, influencer. Alam niyo po bang napakabigat na responsibilidad yung salitang influencer? Kasi the fact that you have called yourself as an influencer, ibig sabihin, nakakahimok ka, nakakainganyo ka ng tao, nakaka-influensya ka ng tao sa mga bagay na sasabihin mo at gagawin mo, di ba? So, hindi ko lubos maisip na itong mga peking influencer, especially sa Pilipinas, iniingganyong maging tanga yung mga tao, iniingganyong gumawa ng kalokohan yung mga tao. Itong pinaka-worst right now sa Pilipinas, iniingganyo ng mga peking influencer magsugal yung mga tao. Di ba mga tanga? Saan ka nakakita ng tamang influencer tapos iingganyuhin mo na magsugal sa online yung mga tao? Di ba bobo ka talaga? Yun yung katotohanan. Maraming peking influencer sa mundo, lalo na sa Pilipinas right now. Alam nyo po, sa totoo lang nakakapanghinayang ang social media platform, especially YouTube. Alam nyo po sa YouTube, sinong mga pina-follow ko? Abogado na influencer, doktor na vlogger, health advocate or health influencers, mga health teachings po, mga taong naghe-health teachings sa social media. Architecture, mga engineer, mga lawyer, mga doktor, mga nagtuturo, mga homebodies. Alam niyo po yung homebodies, nagtuturo sila paano mag-design ng bahay, paano mag-ayos ng bahay. Di ba? Ikaw, tanungin kita, sinong pinapalo mo? Sinong pinanonood mo? Natanong mo ba yan sa sarili mo? Ang daming tamang tao na pwede mong panoorin sa social media, pero panay katangahan yung pinanonood mo. Panay mga vlogger na walang kakwenta-kwenta yung pinanonood mo. Tapos nagtataka ka bakit ang baduy ng buhay mo. Nagtataka ka bakit hindi ka umaasenso sa buhay. Try to ask yourself, tama ba ang impluwensya mo sa buhay? Yan po yung kadalasang nagkakamali ang tao kung bakit hindi sila umaasenso. Yun po yung katotohanan. Isipin mo, anong klase po ng mga vlogger dito tsaka influencer? Isipin mo si Boy Tapang. Si Boy Tapang right now, naka-gold button. Anong ginawa ni Boy Tapang? Kumain ng tae. Putang ina, saan ka nakakita ang influencer? Kumakain ng tae. Tapos ang tawag daw sa kanila, influencer. Nagigets nyo po ba kung gaano kawalang kwenta yung mga tao sa Pilipinas? Tapos pag nakita mo yung views, 2 million, yung shares, 7,000, 10,000. Puta my God! Saan ka nakakita ng ganun? Ganun ka kawalang kwentang tao na you get entertained with people doing that? Tangina, ang dami pong magagaling na content creator sa social media. Bakit yung mga panay kalokohan ng pina-follow mo tapos nagtataka ka bakit ang pangit ng takbo ng buhay mo? Try to ask yourself, tamang influence ba yung meron ka sa buhay? Diba? Ang dami mong pwedeng panoorin, ang dami mong pwedeng i-follow. Diba? Ang daming nagtuturo ng health teachings, ang daming nagtuturo ng legalities, mga lawyers about laws. Diba? Ang daming engineer, ang daming mga motivational speaker na legit. Ang dami dyan mga inspirational na mga influencer na ini-influence ka to become positive in life. Diba? Ini-influensyahan ka para maging motivated in life. Ini-influensyahan ka para maging disiplina sa buhay. Disiplinado sa buhay. Pero hindi yun yung pina-follow mo din. You keep on asking, bakit kaya hindi nagbabago buhay ko? Ang tanungin nyo muna, tama ba ang influence mo sa buhay? Yan ang katotohanan. Kasi ang tatlong effect po ng influence natin, tatlo lang yan. Motivational, inspirational, and later on, transformational. Mamomotivate ka niyan eh. Pangalawa, mai-inspire ka sa ginagawa nila. Pangatlo, definitely, mababago yung pagkatao mo. Kaya make sure tama ang mga ipa-follow mo. Katulad na lang po sa loob ng ating community, ang dami ditong mga successful. Ngayon, tanungin kita, gusto mo ba maging successful sa negosyo natin? Gusto mo, di ba? Ngayon, kung gusto mo maging successful sa negosyo natin, i-follow mo yung mga naging successful dito.
Sila yung tignan mo kung anong ginagawa. Sila yung tignan mo kung ano yung routine nila. Sila yung tanungin mo kung anong ginagawa nila. Sila yung pakinggan mo kung anong ginagawa nila. Gusto mo maging successful eh. So what I'm trying to say to these people right now inside our community, make a good influence in your life. Gusto nyo po ng tamang resulta, dapat tama ang influence mo. Dahil uulitin ko, ang influence nakaka-motivate yan, nakaka-inspire yan. So therefore, later on, mababago ang pagkatao mo niyan. So make sure that when you transform later on, na-transform ka into a better person, better personality, better mindset, right decision, right doing, right habits, right routine. Yun ang katotohanan niyan. So kung gusto nyo po ng tamang resulta sa buhay, humanap ka ng tamang influence. I-unfollow mo lahat ng walang kakwenta-kwentang tao sa social media. Napakadaming walang kwentang tao. Isipin mo, naka-follow ka sa mga gumagawa ng content na binubunyag yung ginagawa ng buhay ng pamilya nila, pag-aaway ng partner nila, third party ng partner nila, walang kakwenta-kwentang ginagawa nila ng pamilya nila, ikaw naka-follow ka doon. Anong napala mo? Anong nagigain mo doon? Puta, hanggang sa digital world, hanggang sa social media, chismosa ka pa din. Nangingialam ka pa din sa buhay ng ibang tao. Di ba? There was a time that I have conducted a physical training, face-to-face training. Di ba? Nasa head office ako, nasa around 500, 700. I was asking who is the richest man in the Philippines. Di ba? Currently. Di ba? Parang hesitant yung mga taong sumagot, but I've heard may mga tamang sagot, pero very few. Then I changed my question. Sabi ko, teka po, sino nga po ulit yung asawa dati ni Zainab na ngayon, yung rapper na, putang ina lahat nagtaasan. Sabi, Skastakli, putang ina mo, ba't yun kilala mo? Ano yun sa buhay mo? Utang ina, anong napala mo doon? Bakit ka nakasubaybay doon? Tapos sasabihin mo sa akin, gusto mong yumaman, tapos yung mga successful na tao, hindi mo kilala. Nagigets mo po ba ako? Ganun ho yun kasimple. Kilala mo ang mga nag-e-entertain, nagpapatawa at walang kakwenta-kwenta yung ginagawa, pero yung mga taong dapat na nakaka-impluwensya sa'yo para magbago pananaw mo sa buhay at takbo ng buhay mo, hindi mo kilala lahat. Tapos nagtataka ka ba't hindi nagbabago buhay mo? Yun po yung katotohanan. Alam mo, there was a time yung wife ko na parang sinasabi niya, alam mo, si ganito, ano na naman to. And hindi po ako umiimik. Sabi niya, uy, pansinin mo naman ako. Actually, sabi ko, pinapansin kita, hindi ko lang kilala talaga yung binabanggit mo. Sa sobrang hindi po ako aligned sa entertainment world, hindi ko talaga kilala yung mga artista ng Pilipinas. Pero tanungin mo ako, who is the richest man in the Philippines right now? Who are part of the Makati Business Club right now? Tanungin mo ako sinong pinakamayaman sa Pilipinas right now. Tanungin mo ako sinong pinakamayaman sa Cavite. Tinanungin mo ako sinong pinakamayaman sa Pilipinas. Who is the richest man? Who is the richest clan? Kilala ko po lahat. Kasi yun po yung gusto kong mangyari sa buhay ko, kaya sila lang yung kilala ko. Wala po akong plano na maging kaibigan yung mga tanga. Wala po akong plano na maging kaibigan yung mga ang tinuturo sa tao paano magsugal. Wala po akong planong maging kaibigan o kakilalanin o maging sikat sa pananaw ko yung mga tao na hindi naman makakatulong kahit nga sa lipunan eh. Kaya try to ask yourself, you are expecting to have a good life, pero tanungin kita, tama ba ang influence mo sa buhay? Ngayon, babalik ko po sa sitwasyon ng negosyo natin. Gusto nyo pong maging successful sa ginagawa natin, di ba? So, make sure, starting right now, ang influence mo dapat tama. Ang nakikita mo dapat tama, ang pinakikinggan mo dapat tama, ang pinanonood mo dapat tama. For example, ako kung meron ka mang ipa-follow, for example, sa mga kababaihan, huwag kayo mag-follow ng mga babaeng vlogger o content creator ng mga dinidiscuss palagi about sa buhay nila, walang kakwenta-kwentang bagay, pag-aaway nila, third party. Tangina, ang dami po. Pagpalagay na natin artista, gusto mo i-follow mo Heart Evangelista. Nakita mo vlog nun? Nakita mo kung gaano kasosyal yun? Nakita mo ano lifestyle nun?
Nakita mo saan iniimbita yon? Alam mo po bang kauna-unahang Asian yon na iniimbita po sa Europe ng mga branded at luxury po na brand para gawing model. Model ho yun ng Dior, model ho yun ng Gucci, model ho yun ng Louis Vuitton, Pilipino ho yun. Pag nakita mo content nun, yung ginamit nun sa isang araw, baka katumbas na ng buhay mo. Ganun po katindi. Nangangarap ka ng bahay, di ba? Nangangarap ka po ng kung ano-anong mga gusto mong bilhin sa buhay, di ba? At ang tingin mo, taas, ang laki. Alam niyo po, pinalo ko one time po nung nag-showcase po si Big Boy Cheng nung mga sapatos na nabili niya. Alam niyo po, nilabas niya po yung pinakamabigat niyang sapatos, yung Louis Vuitton na Air Force One. Alam niyo kung magkano? 16 million ang bili niya isang sapatos. Tangina, doon ako sinampal ng katotohanan. Puta, pangarap kong sasakyan, Nissan GTR, 8 million nga lang. Pangarap kong ang bahay, magkano? 7 million nga lang. Puta na, pag pinag-combine mo yung 15 million lang, mas mahal pa din yung sapatos niya, 16 million. Nag-gets niyo po ba ako? Gusto niyo may-inspire sa buhay, humanap kayo ng tamang influence sa buhay. Yun po yung katotohanan. Huwag mong lokohin yung sarili mo na magbabago takbo ng buhay mo, pero yung mundong ginagalawan mo, hindi mo binabago. Ang kasama mo, panay bisyo. Ang kasama mo, panay sugal. Ang kasama mo, nagsasayang ng oras. Ang kasama mo, hindi pinag-uusapang pagbabago ng buhay. Ang kasama mo, walang pangarap sa buhay. Tapos nag-expect ka magbabago buhay mo. Circle of influence, law of association is very important. Yung mga kasama sa paligid is very important. Wala kang tamang taong nasa paligid mo na nangangarap, mataas ang pangarap, gusto ng pagbabago, maayos mag-isip, ilalayo ka sa bisyo. Wala kang kasamang ganun, tapos nag-expect ka bakit sira ang buhay mo. Nag-expect ka bakit hindi gumaganda takbo ng buhay mo. Try to find the right influence if you really want to become successful in life. If you really want to change your life to a better one, try to find the right influence. Yun po yung katotohanan. Alam niyo po ba kung bakit ako nag-invite ng mga normal na tao dito? Hindi mo mapapansin, may tambay ako, may supermarket cashier ako, may senior high student ako, may service crew ako ng McDo, may sales clerk ako dati sa Iloilo. Di ba? Pansinin mo, may OFW ako. These are just normal people. Bakit sila yung tinarget ko? Because I wanted to show everybody na it doesn't matter sino ka. It doesn't matter kung saan ka magsisimula. Sumama ka sa akin, i-impluensyahan kita ng tama, babaguhin ko buhay mo. Nobody believed in me when I told them that I could turn senior high student into successful distributor. That's why I turned Aki Chuchihashi at the age of 19 Millionaires Club Car Achiever. Nobody believed in me when I told them that I can change somebody, a normal employee, just like AK Alejado, a former service crew. Nobody believed in me. So that's why yung second check ni AK Alejado, 100,000 kagad after 5 months. After doing this in 5 months' time. Right now, driving his own car, Millionaires Club member, may organization sa iba't ibang bansa. Nobody believe in me. But I believe in me. Kasi I know na right influence ako at kaya kong impluensyahan ng tama. At itong mga taong binabanggit ko, kung hindi ito nagpa-impluensya sa akin, I don't know kung nasan sila right now. Meron akong tambay. Meron akong service crew. Meron po akong cashier. Meron po akong empleyado. Meron po akong OFW. Wala akong naniwala sa akin nung simula dahil ako lang po ang naniniwala. Pero itong mga taong to naniwala sa akin tapos nagpa-impluensya sila sa akin. So I'm telling you right now, people, if you really want to have a better result this 2025, right now, starting today, try to find the right influence na pwedeng magbago ng takbo ng buhay mo. Law of association is very important. Your surrounding is very important. The person who you talk to, who you listen to, the person who you watch every day, you listen every day, is very important. Yun po yung pinakakatotohanan. Bakit po naging ganito yung mindset ko at wala po akong pakialam sa kahit na sinasabi ng kahit na sino? I have friends na sobrang tataas po sa lipunan. Di ba? Ang pinaka-mentor ko po dito, yung pinaka-grand mentor po nating lahat. Joseph Lim, Carlo Buenaventura. Sila po yung mga kasama ko right now. Sino pa po yung mga kasama ko dito right now? The President and CEO of this company, Dr. Ed Cabantog, siya po yung lagi kong kausap. Sa kanya po ako nagpapaturo. Sino pa? Yung top 1 worldwide ng company, yung top 1 ng buong empowered consumerism, Albert Hasma. Bakit? Kasi gusto ko maging tulad nila eh. Gusto ko maging successful dito sa negosyo na to eh.
So ikaw, tanungin kita, gusto mo maging successful dito? Gusto mo magkaroon ng resulta dito? Sama ka dun sa mga taong nagka-resulta. Tigilan mong sumama sa mga taong walang kinalaman sa pagiging successful dito. Gusto mo pala maging successful eh. Dapat ang hanapin mo at lagi mong kasama at mag-i-influence sa'yo yung mga taong magdadala sa'yo sa success dito. Simple as that. Ganun lang ho kasimple. Kasi kung kanino ka magtatanong, dun ka makakapunta. Di ba? Tinanong mo yung taga Bicol kung paano pumunta ng Baguio. Eh, paano ka makakapunta ng Baguio? Eh, hindi nga umaalis ng Bicol yung tinanong mo eh. Nag-gets yun po ba ako? So, ganun ka-importante ang influence because influence can motivate you, can inspire you, and later on, can transform you. So, ganyan ka-importante ang influence kung bakit dapat tama yan. Maliwanag? Clear po tayo? So, next slide. I'm not asking you people to add me or to follow me. But since I am the founder and president of our community, pwede kang mag-follow sa akin kasi ang makikita mo lang naman sa wall ko is all about motivation, positivity, mga result ng grupo. So may inspire ka talaga ng tama. Okay? So next slide. Okay. So next, tapos na tayo sa mindset, tapos na tayo sa influence, punta tayo sa pangatlong pinaka-importante kapag gusto nating maging successful, habits. Bakit? Your habits will turn into routines, your routines will turn into lifestyle. When I say lifestyle, ito na yung kadalasan mong ginagawa. Ito na yung palagi mong gagawin. So maliwanag po ba tayo? So your habits can turn into routine, your routine can turn into lifestyle later. So okay? So first, ano po bang mga pinaka-importanting habits o dapat na mga sinasanay natin na dapat nilang ginagawa? Number 1, high self-esteem. Ano po yung self-esteem? Tiwala sa sarili. Dapat magkaroon ka ng habit na dapat may tiwala ka sa sarili mo, lalo na pag ginagawa mo yung negosyo, lalo na pag kumakausap ka ng prospect, lalo na kapag kumakausap ka ng mga business partners mo, lalo na pag ginagawa mo po yung negosyo natin, dapat mataas po yung tiwala mo sa sarili mo. Alam niyo po, wala pong tao na ang tingin sa sarili niya ay napakababa tapos lumaki yung resulta. Wala akong ganun. Lahat po ng tao, kahit sino pa yan, pinakamatalino, pinakabobo, the moment na ang tingin mo sa sarili mo ay hindi ka magaling, walang maniniwala sa'yo. Dapat ang tingin mo sa sarili mo, you are capable of doing it. Kailangan mataas yung tiwala mo sa sarili mo pag gusto mo maging successful sa ginagawa mo. Same thing sa negosyo natin. Okay? Number 2, you need to work extra. Okay? You need to exert extra effort. You need to go extra mile. You need to work extra harder. Bakit? Kasi doon ka lang po makakakuha ng extraordinary result. Pag walang extraordinary result lang. Maliwanag? So, ibig sabihin, mas masipag ka pa dapat sa masipag. Ganun lang ho yun kasimple. Wala ho ditong magiging successful sa buhay na ang ginagawa average yung gawain. Okay? Babanggitin ko yung binanggit ko kaganina. Paano ka magiging average? Ang hilig mong mag-celebrate, wala ka namang achievement. Ang hilig mo magpahinga, wala ka pang ang ginagawa, hindi ka pa nga napapagod. Ang hilig mo magreklamo, tamad ka naman. Ganun lang po yun. Pag ganun po yung pinractice mo, yung tatlo na yun, wala ka talagang pupuntahan sa buhay. Pero if you learn how to work extra harder, if you want to go, or if you are willing to go extra mile, trust me, you will have or you will end up having an extraordinary result. Hindi ordinary, hindi average. Extraordinary result. Kaya nga po tinuturo ko po sa inyo yung 90-day program. Sir Jolo, ano po yung 90-day program? O sige, sa mga first time lang makakapakinig, pakinggan nyo ako maigi. Yung 90-day rule natin or 90-day program natin, 1 week can change the tendency, 21 days can change the habit, but 90 days can change a lifetime. Bakit? Kasi the moment na ginagawa mong tuloy-tuloy yung isang bagay since day 1, same mindset, same discipline, same routine, same commitment. Pag ginagawa mo yan since day 1 up to the 90th day, trust me,
magiging routine mo na siya, therefore magiging lifestyle mo na siya. Bakit po 3 months kapag nag-e-enroll ka sa isang program? Pag nag-workout ka, sinasabi ng coach, mag-enroll ka na 3 months. Bakit? Kasi pupursigihin ka nila na daily, pare-parehas lang yung gagawin mo. Yung disiplina, hindi mo tatanggalin. Ganun ho yun kasimple. The moment na ganun ka na mag-isip, kaibigan, trust me, magugulat ka na lang, 1 linggo ka pa lang, may resulta ka na. 2 weeks ka pa lang, may resulta ka na. I've seen people, ordinary people, pagpasok sa organization ko, day 1 pa lang ng pagsalpak dito, nakalock in na sa mindset nila yung resulta nila, nakalock in na sila sa tamang mindset. Trust me, after 1 month, kumita na kagad. Pero marami din akong nakita dito, ilang taon nang ginagawa yung negosyo, wala pa din. Because they don't work extra mile. They don't work extra harder. That's why they don't gain extraordinary result. Ganun lang ho yun kasimple. So kapag naging habit mo, yung pag-exert ng effort all the time, every day, as in literally, i-apply mo po yung 90-day program, trust me, magugulat ka. 1 buwan pa lang dun sa 90 days, 30 days pa lang dun sa 90 days, may resulta ka na. Lalo na yung 2 months. Paano pa yung 3 months? Ganun po yun kasimple. So kung gusto nyo pong kumita dito ng malaki, exert that effort, that same effort na tama every day for the next 90 days. Trust me, magugulat ka. So ano yung 90 days? Pagpalagay na natin, first quarter, from January to March. Since January 1, since the day 1 of January, ginagawa mo na ng tama yung negosyo, ituloy mo lang. Pagiging active mo sa Zoom natin, tuloy mo lang. Paghahakot ng mga guests mo at downlines mo sa Zoom natin, tuloy mo lang. Paghahakot mo sa mga field events natin, lalo na every Saturday kapag nandito ka sa Metro Manila, ituloy mo lang. Abot mo yung cellphone. Okay? So, ganun lang po yun kasimple. Ganun lang po yun ka-basic. Ituloy mo lang. Work extra hard for you to have extraordinary result. Maliwanag? Number 3, na pinaka-basic na habit, goal-oriented. Nasabi ko na din po yan kaganina. Importanteng may nakatarget ka na goal. Pag wala kang nakatarget na goal, paiba-iba yung actions mo. Paiba-iba yung gagawin mo. Trust me. 101%. Magbabago ang kilos mo depende sa goal mo. Kaya dapat may goal ka. May sineset ka na target sa utak mo. And number 4, always practice gratitude. Gratitude is everything. Kung kaya mo magpasalamat sa maliliit na bagay, trust me, matututo kang magpasalamat later on sa malalaking bagay kasi parating sa'yo yung mas malalaking blessings. Alam niyo po, walang pangit at magandang nangyayari, depende sa perspective natin. So if we are going to practice the law of gratitude, or if we are going to practice the attitude of gratitude, trust me, mas magiging madali. Mas magiging magaan. Bakit? Pag ang napapansin mo kasi yung tama, magaan siya i-accept eh. Tama ba? Pero pag napapansin mo palagi yung mali, ang hirap tanggapin. Ang feeling mo palagi mahirap. Kaya nga, di ba, nauso yung kasabihang, kapag gusto mo yung ginagawa mo madali, pag ayaw mo, mahirap. Ganun lang po yun. So if you're going to learn to practice gratitude all the time, trust me people, believe me. Okay? Believe me, lagi pong magiging madali pag may gratitude po kayo. Yun po yung pinakakatotohanan. Yun po yung pinaka-realidad natin. Okay? Ganun po siya kasimple. Okay? So, ganun po yun kasimple at yun po yung lagi nating tatandaan mga kaibigan. Okay? Clear po ba tayo doon? So, may natututunan po tayo pagdating sa habits. Yan po ang pinaka-importante sa lahat. Okay? Yan po ang pinaka-clear sa lahat. Okay? Maliwanag? Sige. Kung may natututunan,
Okay, just type meron. O, tapos pag wala naman, type mo din wala. Siyempre, ano, tatype mo. Okay? Sige. Okay. So next slide. Okay? What's the importance of habit? Because people do not decide on their future, they decide on their habits. That's why their habits decide their future. Ganyan ka-importante ang habits. Okay? Then next slide. Okay? Rule of success, the true asset that we have in our life is our work ethics. Yan po ang pinaka-importanting dapat natin tatandaan. How we take action is how we make results. Ganun po yan. Kaya pag wala kang result, malamang sa malamang wala kang tamang work ethics. Pag tama ang action, tama ang work ethics, malamang sa malamang tama din ang result. Okay? Next. Okay? Success is not measured by the achievements we made, but also how we accept defeat and bounce back from our failures. Siyempre naman, number one rule in success, hindi lang yan palaging acquisition. Hindi lang yan palaging achievement. Paano tayo makakabangon? Simple lang. Kapag na-accept natin na nagkamali tayo, pag na-accept natin na kailangan nating magbago, doon lang tayo makakabangon. Kasi ang reason lang naman kung bakit minsan hindi ka makabangon, after mo magkamali, nagdadrama ka na, naninisi ka na, tapos ayaw mong tanggapin na nagkamali ka. Kasi hindi naman tayo nagbabago pag tama yung tingin natin sa ginagawa natin. Nagbabago lang tayo pag alam natin o tinatanggap natin na may mali tayong ginagawa. Okay, maliwanag? Next. If you wish for the rain, you have to deal with the mud too. Siyempre naman, ito yung sinasabi kong huwag mong gawin yung madali. Gawin mo yung tama.